Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga ka-same like-minded. Welcome back po dito sa ating panibagong sharing of today ulit sa panibagong vlog na ito. Bago ko po siya umpisahan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung hanggat maaari, tanggalin na natin sa ating paniniwala yung sinasabing sakripisyo. Mahirap ito, tanggalin kasi kahit ako nung bata pa ako, yan laging sinasabi. You have to sacrifice, kailangan mo na magtiis, pero ito pala magdudulot ng suffering. Alam mo yung marami kang tinitiis, marami kang sasakripisyo sa sinasabing ang para sa pamilya mo. Pero in spirituality, ito yung nagpapamulat sa akin na simula nung bata tayo, we've been really controlled and programmed. I'm sorry for the word, but ginawa po ito ng church nung unang panahon pa. Kahit hindi na yon, natapos man yon, nawala man yon, pero nandyan pa rin yung energy, bit-bit po ng ating mga magulang at ng iba pa. Kaya pala, dati nagtataka ako, sabi, lahat ng mga tinuturo sa atin ng ating mga grandparents, mga magulang, ay galing pa sa middle age ng mga forces, ng mga katakot-takot ng mga tinuro. Yung pala, nung middle age pa, o sabihin natin nung middle year, nung unang panahon, talamak pala yung patayan, tinatakot yung mga tao o pinapatay yung mga tao kapag ikaw ay nag-share ng mga pangarap mo na gusto mong gawin. Kapag may mga tao o mga bata na pumupunta sa jungle, sa nature, para ma-feel free, ma-feel good, kinukuha at pinapatay din. Talamak po ang patayan noon pala. Nakakalungkot kung malalaman mo o maintindihan mo yung ganito, na lahat ng mga kababaihan, kalalakihan na nangangarap na pag-aralan, na express pa ang sarili dahil nandun yung kanilang passion to do it, hindi mo pwede gawin yun. Ganyan ang unang panahon pala. Kaya pala ngayon kung titignan mo, kahit may devices na tayong ganito, nandyan pa rin yung paniniwala na sundin mo kung ano ang sinabi na nakakatanda sa'yo. Dahil yung mas nakakabuti sa'yo. Kaya po nila yung sinasabi, dahil nung back din ng middle age pa po, uso kasi yung patayan. Pinapatay po yung mga taong, halimbawa tulad ko, na gusto mag-break sa rule na, hindi, gusto ko talaga ang gawin yung gusto ko kasi ito yung nararamdaman ko. Ito yung sinasabi ng puso ko, ito yung sinasabi ng intuition ko. Pero pag ikaw ay nagaganon, papatayin ka. Kaya po, anong gagawin ng mga magulang to protect their children? Lahat ng mga kabataan ganun. They are expressive, they are innocent. Nawawala ang pagiging innocent nila kapag sila ay tinuruan na puwersa. Saka lang sila magkakaroon ng logical mind pag napuwersa. Pero lahat ng kabataan o mga bata ay talagang free ang isipan. So yun po. Kaya po, yung mga sinasabing sacrifice, magtiis muna and so forth, maniwala man kayo sa hindi, yan yung magbibigay pala talaga sa atin ng suffering. Even me and myself, marami na akong pagtitiis na ginawa. Marami na akong sacrifices na ginawa. Marami ng pain na nangyari din. Pero sa totoo lang, lahat pala yun is nagbigay sa akin ng suffer. It gives me suffering. Na kaya ko siya ginagawa para, alam mo yung magmukhang maganda. Alam mo magmukhang astig, magmukhang respetado ka kasi nag-sacrifice ka at nagbunga lahat ng sakripisyo na ginawa mo. Pero sa totoo lang, deep inside you have suffer. After all those sacrifices, after mong magawa, makamit mo man ang sunod, suffer ulit. Kasi you have to suffer ulit in something na kailangan mong gawin. It's very hard kapag nalalaman mo ganito, tapos nare-realize mo lahat ng mga ginawa mo. Tapos doon mo marirealize na, kung ganito, ganyan, hindi ko na lang pala dapat ginawa. Kung nalaman ko agad na ganito lang pala, hindi ko na dapat ginawa yung ganon. Pero, it's not too late. Tapos na yun eh. Okay na. Kaya ngayon, kayo rin po na nakikinig dito, awabot hanggang dito sa episode na to. Do all the things na pwede mong gawin. Stop sacrificing. Grabe talaga. Programs like, magtiis ka muna, mag-ipon ng pera, kasi para ganito ganon. Huwag mong waldasin, dapat sakto. Everything ego eh. Lahat talaga po ego. Ang hirap
ma-distinguish kung ego o hindi kasi from the very start, ang turo talaga ego. Yun talaga na program. Hindi po talaga naturo sa atin yung kung ano yung totoong sinasabi ng spiritual. Ito, kaya nga po ito binabahagi ko sa inyo is yung pinakatotoong nare-realize ko at nararamdaman ko na simula nung bata ko na westernized na talaga tayo. 1989 po ako pinanganak. So, from that start, talamak na talaga. Nang wala pa nung 1989, kahit nung 1600, 1300, nung year 1000, talamak na po. Ang pagpo-program na hindi mo malaman ang totoong ikaw at kung paano ka kukonek sa may kapal at sa mataas. There's been a lot of story. Hindi, ito ang pinapaliwanag ko sa inyo, mahirap mapaniwalaan kasi sabi lang, narinig mo lang eh. Hindi napapatunayan ng isipan mo kasi may nakita ka lang napatunayan mo. Oo nga naman. Kasi kung anong iniisip mo, yun talaga ang tama. Hindi mo ito mapapatunayan hanggat hindi mo siya nakikita. May ganun, di ba? Cease to believe. But that's fine. Kaya ka nandito ngayon, hindi ito isang coincidence kung ba't mo naririnig to. Isa ka sa mga taong makakarinig nung magbibigay sa iyo ng awakening para dun sa katotohanan na sinasabing laya. Kaya for today, sabi ko, gano'n naman pala talaga eh. Hindi na ako magsasacrifice. Gagawin ko na lahat ng gusto ko na magbibigay ng express sa akin. Kasi, iniisip ko lagi yung budget, ganyan, ganito, ganon. Yung mga gusto kong gawin like, magta-tai chi, ba ako? Magpa-piano, ba ako? O bibilin ko yung gusto kong gadget, yung Steam Deck. Yan. So, something na like that. Pinipigilan mo kasi you have to sacrifice first kasi may mga utang ka. Di ba? Ganun bagay. Yun yung challenge doon. Ano unahin mo? Pero yun nga, lahat naman masusolusyonan. As long as ginagawa mo yung anong expression mo, anong pinaka gusto mong gawin. I don't know kung ano yung gusto mong express sa sarili mo. Saan ka mas magiging masaya. Kung ano man ang gusto mo, sasabihin ko lang sa inyo. Nung isang araw kasi, nung binasa at pinakinggan ko muli yung Conversations with God, Book 4. Sinabi nga doon na ano ba talaga ang Panginoon? Diba nasabi ko sa inyo ang Panginoon ay isang puwersa. Nadodoblehin niya lang kung anong iniisip mo, sinasabi mo at ginagawa mo. And then sinabi niya din doon na pinapunta niya lahat ng mga tao dito. At ang goal niya lang talaga ay kahit anong isipin mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, dodoblehin niya lang talaga. Regardless kung isipin mo yung maganda, regardless kung yan ay pangit, regardless kung yan ay karumal-dumal, dodoblehin niya lang talaga. And then sabi niya, kung pipiliin mong awaken, mas masaya ako. Pero ganun pa man, wala akong pipiliin. Lahat ng gagawin nyo, dodoblehin ko lang talaga. At yan ang magiging role niya. Kaya po, sinasabi ko na sa inyo, stop sacrificing. Kung magsasacrifice ka, yan lang dodoble. We will always sacrifice. So, the more we sacrifice, dodoble din ang suffer and we will always suffer. Kaya kung naman gusto nyo gawin natin. Pera, kusa na naman pupunta, papasok din naman ng kusa yan. Just do kung anong pinakamasaya sa atin. Marami kasing restriction talaga eh. Kaya let's do it kung ano man ang gusto mong gawin na magpapaligaya sa'yo. Gawin mo lahat. Mga training na binabahagi ko sa inyo, it's up to you kung paano mo siya gagamitin. Pero ako nagsasabi sa inyo, maging malaya kayo. Stop sacrificing para mag-stop na yung suffering. Okay, tara umpisa na po natin ang ating sharing for today. Pagdating na dito sa Jesus My Autobiography. Hello everyone, once again, my name is Rudy Placerna. Maraming salamat at nandito kayong muli. At yun na nga po, ang magiging topic natin for today ay tungkol na po sa homeward bound. Ayan. So yun, babasahin ko ulit and then ipapaliwanag ko sa inyo sa abot ng aking mga kaya o sa level na kung saan para maintindihan po ng lahat nating kapwa Pilipino. Okay, sabi niya dito, I did indeed venture back through the villages and towns and on the roads and by ways I had previously encountered on my journey. But the trip was much quicker. So yun, tama, nakabalik na daw talaga siya sa bahay nila, pero mas mabilis nga yung naging biyahe niya. I did not sit and observe so much.
I traveled with a purpose, and that was to get home. Okay, so hindi na siya masyado nag-observe that time. Nung pauwi siya, nag-travel siya talaga with purpose para makauwi agad siya. So this trek was much shorter. I had accumulated some funds through various activities that I had performed when I was settled for brief periods. So yan, nakaipon naman siya ng pera, ng mga time na kailangan niya mag-stop somewhere else, and then may mga ginagawa siya, pina-perform, no? In a brief periods, no? From time to time. I had worked hard. Work hard din naman siya, and I studied hard as well. And I had meditated hard. Di ba? So, si Jesus Christ ay nagtrabaho ng hard, nag-study din siya ng maigi, at siya ay nag-meditate din ng todo. But I had also worked for money at times. Pero may times din na kailangan niya magtrabaho para sa pera. I had always chosen to take payment in an international currency of gold or silver. So yun pala, no, dati yung pera talaga ay gold at silver. So sabi niya, lagi niyang pinipili yung payment. So meaning yung international money before, yung currency, ay gold at silver pala talaga. Hindi yung may mga currency na peso, may dollar, hindi pa pala ganun dati. So I had a little supply of funds to get home and did not have to spend the weeks working that I previously had to fund my trip. So meron siyang konting supply lang, funds, para madala pa uwi sa bahay nila. At hindi naman kasi siya nag-spend ng ilang weeks Di tulad nung dati, nung nagbayad siya sa ship. I was heading back with a little nest egg. So, pauwi siya sa kanila na kukunti lang yung dala niya. And I dispersed it very sparingly. As a result, by the time I reached the port on what you consider the Persian Gulf. So, yan. So, nung pauwi siya, karating siya sa port, na considering nga daw nakarating siya dun sa sinasabing Persian Gulf, I was quite emaciated and I decided to spend a little time there. So sabihin natin emaciated, yung parang nagandahan siya dun sa Persian Gulf. Kaya nag-spend siya ng medyo konting time pa doon. The port was a beautiful one, as I said earlier, and I decided to set up a small rest spot there. So nag-decide si Jesus Christ na mag-set small spot rest daw doon. The weather was hot, so I need some shelter. I began to work for a carpenter in that place. I was talented in these skills. So, yun yung skill ni Jesus Christ na kung saan siya magaling. Yung pagiging karpentero. And He began to allow me to work with Him over a 2-month period. So, nagstay pala siya ng 2 buwan doon. At nagtrabaho bilang isang karpentero. I rested and spent some money on food, build up my strength, for I did not wish to arrive home as emaciated and drawn as I was. So, dumating siya doon, kumbaga nag-spend siya ng 2 months nga, di ba? Para makakain, makabuild ulit ng lakas. Kasi gusto niya dumating siya sa bahay na kung saan hindi siya mukhang ganon. Na parang, ito sabi niya kasi, I look like one of those Indian ascetics. Alam yung mga Indian na mga tsura, siguro sobrang haba na or something na parang guru na. Yan, di ba? My hair had grown long and unruly and my beard was long and thick. So, yun. So, haba na ng buhok niya. Tapos, yung bigote niya, sobrang haba na rin, tsaka makapal. I began to groom myself. Siya lang nag-groom ng sarili niya. A little more in accordance with how beings were used to seeing me, and I began to put on a little weight. So, ginroom niya ang sarili niya na kung paano siya tinitignan ng mga tao before, yung normal nakita sa kanya. And then, naglagay siya ng konting bigat sa kanyang katawan. My structure was naturally lean and muscular. So, yun yung structure ng katawan ni Jesus Christ na kung saan lean siya, tapos muscular. So, I did not easily put on weight. Kaya hindi siya madaling nakapaglagay ng bigat. But I worked quite hard moving wood. So, yun, nagbuhat ng mga kahoy and wielding a hammer. No? Pukpok ng martilyo. So, I built muscle. So, dahil sa pagbubuhat ng mga kahoy at pagpupukpok ng martilyo, kaya nakabuild siya ng muscle. I felt good for this. I was good to stop. It was good to stop. It was good to do ordinary work, and it was good to come back
into the world. So yan. Sabi niya, maganda rin na siya ay nag-stop at maganda rin na gawin yung kung ano yung normal na ginagawa mo sa mundong ito. Kasi nandun siya lagi spiritual. Diba? If you will. Yan. If you will, kung gugustuhin mo. To a great degree, I had been in a journey of the mind and consciousness, and now I felt I needed to come back to my physical body. So yan. Kasi nga, nandun siya sa spiritual, sa consciousness, sa mind, kaya naramdaman niya na parang kailangan niyang bumalik sa katawan. Kahit ako po, nakakaranas din po ng ganyan. Minsan may overwhelmment din pag nasa sobrahan sa spiritual. Kaya may times na gusto kong bumalik. May gusto din akong gawin tulad ng paglilinis, sabihin natin pag-organize, kahit, well, gano'n naman ginagawa ko sa trabaho. Minsan naman, nasa sobrang ka sa trabaho, gusto mo namang pumunta sa spiritual side lang, magpahinga ka lang. Pero wala, continuous pa rin siya eh. Continuous pa rin siya. Nandiyan pa rin yung ugali ng sacrifice nga na sinasabi ko sa inyo. Nandiyan pa yung suffer na hindi mo makita, hindi siya mukhang suffer kasi nga, nabombard na tayo ng information na tama ang ginagawa mo. Na kumbaga, you're not suffering. Yeah. So, sinasabi lang nila yun na override. Pag sinabi na override, natatabunan yung totoo mong nararamdaman dahil yung brain mo ay sobrang bilis ng takbo, dun ka napapafocus. Kaya hindi mo nararamdaman kung talagang okay ba o hindi. Tarang gagawin ko na lang, okay, oo. So ngayon, mamamaskara nung matatabunan nung iniisip mo, yung sinasabi nilang tama, kaya yung feeling mo na yun mawawala. Na instead na dapat ay totoo nagsasuffer ka, nababaliwala mo tuloy yung sinasabi ng guidance mo, ng feeling mo, ng intuition mo. Okay yun po. Because I knew that I would have physical work to do at home. Yan. Kasi alam din ni Jesus Christ na meron siyang kailangan gawing physical na gagawin sa bahay. I knew that I needed to be grounded on earth and in the ordinary lives of beings. So this was the beginning journey back into the body and back into the ordinary mind, my ordinary consciousness. Although my consciousness had changed considerably on this journey, I had learned practices and principles that were different from what I had come to understand in my youth. And I was intending to bring this back to assist people in their self-understanding. So yun, alam niya kasi na kailangan niyang bumalik sa earth, grounding, sabihin maglakad o may gawin na something. Kahit aware siya na sobrang nagbago na talaga ang consciousness niya, di tulad dati nung kabataan niya pa, at gagamitin niya kasi lahat ng mga tutunan niya para maitulong, no? O matulungan o ma-assist ang ibang tao pagdating sa pag-unawa sa sarili. Okay? I continued on my journey after 2-month respite in this wonderful port town. So nagpatuloy siya sa kanyang journey after niya mag-respite dito sa napakagandang port town na ito. I got back in the camel train. Yung camel train, yung parang sunod-sunod na camel na naglalakad that I had once traveled with. The man who I originally traveled with in that caravan was not leading this time. So yung dating nag-lead, yung nakilala niya na yon, na nag-lead sa caravan na yon, ay hindi yung same na tao na kanyang nakasama ngayon. He was doing something else on the other end of the trail. Nasa end of the trail yung kakilala niya, may ginagawa daw. So his son led it, yung anak nun. And we form a similar friendship. This family was obviously of an elevated nature. So may similar silang ginagawa, tapos naka-form din sila ng friendship ng anak. Ito nga, ng anak na nag-lead dati. Tapos napansin din ni Jesus Christ na obviously sila ay elevated in nature, intellectual and broad in understanding because of their travels. So, yun po. So, siyempre, since nasanay sila lagi sa travel, different kinds of people na nakakasama, maraming naiintindihan pagdating sa mga paniniwala, sa lingwahe at kung ano pa. Kaya sinasabi ni Jesus Christ na elevated sila sa nature, pagdating sa intellectual at broad, no? Malawak ang pag-unawa dahil nga sa travel na ginawa. And the son was as much a joy as the father had been. So, ganun din. Masaya siya at nakakatuwa din yung anak, katulad ng ama nung una silang nagkasama. We stopped at the oasis again. Now, this was not in my control. So, the days we spent there were the same as before. 3 or 4 days spent in each one. I came to realize that this was the family and social life of the caravan traveler. So, nag-stop sila ulit sa oasis, yung sinabi ko sa inyo before. Pero wala na to sa kanyang control. At nag-spend sila doon ng
3 to 4 days. And then, na-realize niya na itong pamilya na to, ang social life ng Caravan ay nagta-travel sa mga ganitong klaseng lugar, di ba? And then, nakita niya na he had a wife in one of these spots. So, it was natural for him to want to be there and not work all of the time. So, kaya pala sila nag-stop doon kasi nakita niya na may asawa siya dito sa isa sa mga spots na to. Kaya natural lang na mag-stop at hindi magtrabaho all the time. I enjoyed these places once again. It was a returning home of sorts, coming back to these familiar environments and seeing that people's lives had continued on in an identical way. I took this in. I took this into my mind, understanding that people's lives stayed the same unless a drastic change was forced onto them. So yun, napansin ni Jesus Christ, di ba nga dati nakadaan na siya doon. Tapos nag-travel. Tapos silang 1 year siguro, 2 years later, bumalik siya, the same place. And then napansin niya nga na ang tao, kahit sino man, kahit kung ikikwento ko sa inyo yung lahat ng mga napanood ko, nakita ko, at ang mga nabasa ko, kung i-realize ko lang, no, meron isang village na kung saan ginagawa nila ang normal thing, kabutihan, again and again and again and again, nang walang pagbabago. As in, masaya na sila sa ganon. Unless merong outsider na pumasok doon, ibang idea niya, and then pinuwersa na dapat itong gawin. Nagkakaroon ng drastic change. Kaya pansinin nyo, kahit dito sa Pilipinas, tayo talaga ay, di ba, ang mga tribo, ganoon naman talaga eh. Ngayon, bakit ba tayo nagka-bago-bago? Dahil sa mga sakop-sakop na nangyayari. Okay naman, masaya naman talaga. Yung lugar natin, wala nga akong alam na history kung uso ba yung digmaan dati sa Pilipinas. Alam ko, tribe by tribe yan eh. Di ba sa mga lapu-lapu at kung ano-ano pa. Yung mga ganyang bagay. Kasi itong mga tinago to yung impormasyon na to, na sabihin natin, bakit sila pula-pula ang nakipaglaban kay Magellan? Bago sabihin sa inyo to, no? bago ko ipaliwanag, no? I'm always in the part na I don't know what I don't know. Hindi ko alam buong storya. Nakita ko to, pero it makes sense. Okay? Nung panahon na sinakop tayo, no, sabihin natin, ng mga Spanish nga, itong si Magellan, umiikot yan kung saan. Ngayon, iniikot niya, iniisa-isa niya kasi yung bawat tribo. Isinishare niya yung tungkol sa Catholic nga, yung sa church nga na mindset. So, bawat lugar kasi sa atin dati, di ba mga barangay captain nga ang tawag? Kapitan. So, ano ba sila? Lapu-Lapu? Di ba isa sa mga head ng lugar sa Cebu? Ganyan. So, sa dami ng mga tao o mga tribo doon sa Pilipinas, marami siyang na-convince. Iisa lang ang hindi na-convince at yun ay si Lapu-Lapu. Ayaw niya talaga. Hindi niya gusto yung mindset na ibibigay sa yung mga Catholic, Ginto, may Diyos, and so forth, sumunod ka. So sa madaling salita, sumusunod talaga siya sa nararamdaman niya kung ano talaga tayo. O, maaaring hindi lang ito yung kwento, maaaring pagdating din sa resources, kasi ganito, bibigyan ko rin kayo ng another story na tungkol sa decoding the blackness. Nabanggit ko nga sa inyo previous sa aking vlog na yung decoding the blackness, yung mga itim dati na parang Muslim o tinatawag na Moor, sila dati yung nakasakop mo, sila yung namumuno sa England, alam ko sa US din eh, at sa Spanish. Mga slaves sila dati, nito, for 900 years. Isipin mo yun, 900 years. 900 years later, napalitan. Kaya kung iisipin mo, siguro natuto na yung slavery way, kaya sila naman yung bumaliktad. Ngayon, kung iisipin mo, dito sa may taas, ito yung England. Okay? Part ng Europe. England. Dito banda, yung US. Okay? Dito banda, yung Africa. Alright? Itong si England, ano siya? Materials. Siya magsusupport o magbibigay ng materyales papunta dito sa US. Ang US yung factory yung gagawa ng mga produkto. Kaya mayaman na mayaman ang US. Okay? Pero saan nila galing yung trabahador? Saan nila kinukuha ang trabahador? Dito sa Africa. Anong ginagawa nila? Forced labor. Slavery. Pupunta sila doon, kukunin nila mga tao, kukunin nila, pwersahan, yung mga bata talagang walang sabi-sabi, tapos sasakay sa, yung parang kinidnap, gano'n. Yung mga slavery nga, tapos dadalhin doon. Pagtatrabahuhin, hindi ko alam kung pinapakain ba o hindi, pinaparusahan, forced labor. Ganyan, forced talaga, pwersahan na trabaho. Yan yung tatlong yan. Ngayon, may question. Paano naging source of supply itong England?
saan nila kinukuha kanilang materyales, malamig lagi ang panahon nila doon. Wala masyadong tumutubo. Yun yung question. So, babalik tayo. Ang England, sinakop nila ang India. Kung sa kwento dito, kung mapapansin nyo, ang kwento ni Jesus Christ, ang India, sobrang grabe, ang ganda ng mga damit, ang dami mga pagkain, iba't ibang klase. At kung ikikwento sa akin ng friend ko, na Indian, yung story nila, sagana talaga sila. Sobra asim. Kasi north, south, east, west, kompleto talaga sila. Sa totoo lang, hindi na nila kailangan ng items sa ibang bansa. Kailangan nila ilabas para mapakita yung kagandahan. Kaya kung isa-search nyo po yung mga struktura ng India, ang gaganda. O sabihin ko, hindi naman lahat. Nagbago na, marami na nagbago. Pero yun nga, yung England, sila ay nag-exploit. Kinuha nila lahat, na kaya nilang makuha lahat kung hanggat maaari doon from India. Dadalhin nila sa kanila, and then silang magsusupply ng produkto doon sa US. Something na ganun. Okay? Let me tell you once again, I don't know what I don't know. Kung itong totoo man o hindi, pero it makes sense. Kasi, mayroong sinasabing gold o sabihin natin, yung pinakamaganda nilang parang diamond na corona ay kinuha ng England. At inaangkin nila na kanila daw. Meron pa rin, hanggang ngayon, there's still story in between sa nangyayari sa India tsaka sa England na yan. Na, hindi matapos-tapos kasi nga ayaw aminin. Pero yun nga, sabihin ko nga sa inyo, kung wala nga lang tong mga to na namumuwersa para baguhin yung mindset ang nangyayari sa atin, lahat naman talaga malaya Sabihin ko sa inyo, hindi naman kayo mangangarap, hindi kayo magkakaroon ng desire na magkaroon ng sobrang gandang bahay na malaki, malinis, may swimming pool, sasakyan, kung hindi nyo to nakita Kung hindi nyo to, kung walang nagsabi sa inyo Hindi ka naman ma-open sa ganyan Masaya naman talaga tayo nung time na ako nasa probinsya. Masaya talaga. Diba? Laro, ganyan, kain, ganyan. Pero syempre may mga tao kasing pupunta na, ba't ganito lang buhay nyo? Doon nga may ganito ganun. Syempre makapunta ka doon, ma-amaze ka, may ganitong klaseng buhay pala. Ngayon, yung mindset na yon, siyempre nakabang ibang bansa ka, babalik ka sa probinsya mo, ipipilit mo yung ipabago sa mga tao. Kung ayaw, pipwersahin mo. Papaluin, o di kaya papatayin, kung ayaw sumunod, ganito, ganon. So, case basis naman yon. So, may mga ganyang bagay na kwento na kahit nung bata pa ako, takang-taka talaga ako. Na bakit marami nag-aaway? Pag porket ikaw ay nakapagbarko lang, tapos pagdating doon, sikat na sikat ka kasi nagbabarko ka, kasi meron kang ganito, marami kang magagawa, and so forth. Yun, mga ganong klaseng mindset. But, yun nga, once again, sabihin ko lang sa inyo, yun nga, itong binibigay ko sa inyo ay something na I don't know what I don't know. If it's true or not, it's up to you. Kung makakonect nyo rin siya, pwede din kayo mag-search kung gusto nyo. Pero sinasabi ko lang sa inyo dito, na dahil sa mga ganitong bagay, nagkakaroon tayo ng desire. So, pag nagkakaroon tayo ng desire, papasok yung sacrifice, yung teaching ng church. You have to sacrifice muna. Magtiis ka muna. After nyan, makukuha mo rin bubunga din ng lahat. Oo, tama naman siya sa tama, pero nandun kasi ang suffer. Maraming suffer, maraming crying, maraming suffer ang kung ano-ano pa. No? Pero dito, kung titignan mo, sa totoo lang, hindi naman talaga siya nagsasacrifice Ginawa niya to through his passion. Passion po Passion na malaman ang mindset ng isang tao. Passion na malaman pa ang katotohanan. Passion na makatulong sa maraming tao. Sa lahat ng knowledge na makukuha niya. And then, nag-decide naman siyang babalik talaga siya kung saan siya pinanganak. Kasi babalikan niya si Mary Magdalene. Okay? So yun guys, hanggang dito na lang muna. Ang magiging next topic natin ay tungkol sa remember. Ito, maganda to. Shift mindset to ease suffering. O, diba? Saktong-sakto yung kinikwento ko sa inyo. Hindi ko akalain yan. Na yun yung magiging next na topic. So yun everyone, once again, my name is Rujic Lacerna. Ano po ang masasabi nyo dito sa sharing na ginawa natin ngayong araw na to? Sa mga bago nyo natutunan. Do you still want to sacrifice? Do you still want na sobrang tiis ang gagawin mo para lang makamit yung sinasabing hinahangad? Or you're going to go freely and do the passion na kung gusto mo talaga na magbibigay sa'yo ng ligaya? Hindi ito madali. Hindi talaga madali. Unti-unti lang. One step at a time tayo. Hanggang sa truly na makabreakthrough na tayo dito sa
sistema na to na umiikot sa atin hanggang ngayon nandiyan pa rin. Lalabas tayo. Samahan niyo ako kung gusto niyo akong samahan. Tuloy lang. Kung hindi naman, okay lang din. Balik ka na pag ready ka na. Okay? So, once again, maraming salamat. Ingat kayo dyan palagi and see you po sa akin next vlog. God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Your love is like the morning sun.